Hello, kumusta po kayo lahat? Ito po ang inyong old body na si Nurse Kaloy. Meron po tayo isang video, isang kaalaman para sa inyong lahat. Dahil bukas po, June 12, 2024, ise-celebrate ng Pilipinas ang 126th day ng Independence Day dito sa Pilipinas. Pero bago po lahat, gusto ko ipakita sa inyo isang backgrounder lang sa mga hindi pa nakakaalam, lalo sa mga kabataan natin. Papakita ko po ang picture kung kailan at saan idineklara ang Independence Day dito sa Pilipinas. Makikita niyo po sa larawan, ito po ay nangyari o naganap sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 ni General Emilio Aguinaldo. Diyan po niya pinroclaim o dineklara ang Independence Day dito sa Pilipinas. At bago po yon, meron po akong papakita sa inyo aking ni-research na alam nyo ba, si Emilio Aguinaldo ay in-exile o itinapon ng mga Spaniard sa Hong Kong. At dahil dito, ang Spaniard kasi ay sumakop sa ating bansa noong panahon na 16th century. At si Emilio Aguinaldo ay nakipagsambuatan, nakipag-alyansa sa mga grupo ng Amerikano at naglaban-laban at tinalo nila ang Spaniards sa Battle of Manila Bay noong May 1, 1898. At dahil dito, dineleklara o pinroclaim, ni Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898 ang Independence Day dito sa Pilipinas. Pero meron po akong tanong, sino nga ba ang kaaway ng Pilipinas sa ngayon? Kung noong unang panahon, nagkaroon tayo ng kalayaan dahil natulungan tayo ng mga Amerikano at na supil o natalo nila ang mga Spaniards noong May 1, 1898. Pero nagkaroon ba tayo ng kalayaan magmula noon? Yan po ay isang katanungan na ating aalamin. Panoorin nyo po ang video hanggang sa huli at mag-subscribe po, i-like and share. Kasi ganito po yan. Saan nangyayari ngayon sa panahon na to? Alam po natin na nakakarami. Ang China ay gustong sakupin ang West Philippine Sea. At alam din po natin nung nakaraang mga administrasyon ay naibenta sa China ang Scarborough Shoal na pag-aari ng Pilipinas. Sa ngayon, ang Pogo, alam po natin ang Pogo, viral po ngayon yan, ay parang nagsusulputang kabuti dito sa Pilipinas. At daming Chinese ang nakakapasok dito sa Pilipinas. Hindi ba nakakatakot yun? Pero ang tanong ko, ang China, dahil sa ginagawa nilang to, sinususpetsahan silang mga espiya. Pero, andun ang takot. Nakakatakot ba sila? Mas nakakatakot ang aking sasabihin sa inyo. Ang tunay na kaaway ng Pilipinas ay yung nasa Malacanang up to the last element ng barangay. Ibig ko sabihin, Pilipino, politiko, mga taong Pilipino na bumoto sa mga kurakot, mga pulpul na mga politiko sa gobyerno, sila po ang nagiging dahilan ng kahirapan dito sa Pilipinas. May kalayaan ba ang Pilipino? Wala. Dahil, tignan nyo ang mga Chinese nakakapasok dito through illegal procedure. Meron yung tinatawag natin pastillas. Nakakalusot ang mga Chinese. Ngayon, ang modus nila ngayon ay yung nag-a-apply sila ng late registration through PSA. Nakakakuha sila ng mga fake birth certificate para sila
tumira dito sa Pilipinas at sasakupin balang araw. Yun ang nakakatakot. Meron po silang mga passport na nakuha through this fake birth certificate na kagagawan ng mga ahensya ng gobyerno natin. Tingnan nyo, si Alice Go, tumatakbo ng dati ng mayor ngayon, nakasuspinde dahil na-booking. Ngayon, yung pangyayari ngayon sa Porac, Pampanga, ito nga ang sabi ni Win Gatchalian, nung nagkaroon sila ng executive session tungkol dito sa investigation sa Bamban, Pogo. Sabi po niya, nakakakilabot dahil doon sa executive session, nalaman nila through NBI, mga other intelligence ng mga ahensya ng gobyerno, nakakakilabot dahil politiko ang involved, mga businessman, mga kapulisan, mga enforcers, ay nasakop na ng mga sindikato. Di ba nakakatakot yun? Ngayon, dito sa Porac, Pampanga, nagkaroon daw ng leak. Ayon po sa mga balibalita sa social media at kagagawan po ng isang judge sa Bulacan. Kaya nagkaroon ng delay. Ngayon, lumalabas sa social media, ang Porac is the worst Pogo. Kasi maraming namamatay, maraming nakikidnap, maraming napaparusahan, maraming mga scam. At sino ang may-ari ng lupain na 10 hectares daw? Sinasabi sa social media ay si Senator Lito Lapid at isa sa supporter niya ay si Gloria Macapagal na dating presidente ayon po sa social media. At lumalabas nga po dun sa sinabi ni Senator Win Gatchalian, nakakakilabot. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung ang mga politiko at mga gobyerno ay kinakamkam ang kayamanan at kahinaan ng mga Pilipino, hindi ba sila maituturing na tunay na kaaway imbes ng mga Chinese? Ang mga Chinese, literal, nandun na tayo. Nagnenegosyo maraming sindikato, pero makakagawa ba sila ng ganyang mga kaparaanan kung walang mga korap na mga nasa gobyerno? Walang protektor na mga senador, walang protektor na judge. Nilusob na, sinakop na infiltrate ng mga sindikato ang mga ahensyang ito. Yung po nakakatakot. Na-infiltrate na ng sindikato ang bawat ahensya. NBI, PSA, DFA, at pati ang mga judiciary, mga judge, mga kapulisan. Hindi ko po nilalahat, pero marami nang nakakapasok ng mga Chinese illegal entry dito sa Pilipinas. At nagkakaroon po sila ng mga documents katulad ng mga fake birth certificate, mga passports. Kaya marami, hindi natin alam kung sino-sino mga nakatakbo ng politiko, mga dayuhan na mga fake na mga documents. Ngayon, sino ang kaaway ng Pilipinas? Yan ang tanong ko sa inyo. Sino ang nagpapalubog sa mga Pilipino dito sa bansa natin? Ay kapwa natin mga Pilipino. Kaya payo ko sa inyong mga kababayan ko, darating ang midterm election ngayon, 2025, piliin po natin ang iboboto natin. Dahil sa inyo po yan, sa ating bansa at kapakanan ng lahat. Vote wisely, sinasabi natin yan. Pero pag ang pera ay inyong pinatulan at nagpagapi sa mga kahangalan ng mga politikong to, ay babagsak ang Pilipinas at ang kahirapan ay lalong magpapalugmok at mawawalan tayo ng kalayaan na tinatawag na independence. Kung sino-sino lang ang mamumuno, mangungurakot makikinabang sa kayamanan ng ating bansa at sa inyo rin mga kapwa ko Pilipino. Kaya tayo mag-isip-isip
ngayong darating na midterm election. Yun lang po. Maraming salamat.